Nanay, mama, mommy. Magkakaiba man ang tawag, ngunit isa ang kanilang hinahanap. Ang ilaw ng tahanan. Madalas natin silang nakikita sa loob ng bahay na nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng kanilang mga anak at iba pa. Ngunit, sino nga ba sila sa labas ng tahanan? Sa tabing lawa ng Barangay Kalahan, Rizal, makikilala natin ang mga nanay na hindi lamang mga ilaw ng tahanan, kundi ilaw din ng kanilang komunidad. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Sa munting barangay na ito, nakilala namin sila Nanay Este at Nanay Yoko. Mga nanay at volunteer na nagsisibi para sa kanilang komunidad. Ako, si Christina Casano, na nakatira sa Barangay Kalahan. May 4 na anak, isang college at saka isang high school at saka 2 elementary na kasalukuyan na chairman po ng Samahan ng Bukal. At the same time ay nanay din sa mga anak. Ako si Nanay Yoko Anferrer, may 2 anak. Nagtatrabaho ko ngayon as canteen operator dito sa elementary school Patcal. At the same time, SPCA officer as auditor and may online selling business. Ilaw ng tahanan. Ito ang kadalasang tawag sa kanila dahil sila ang madalas na nagbibigay gabay, aruga at suporta sa pamilya. Maagang bumabangon upang maghanda ng almusal bago magtungo sa kanilang mga trabaho na kadalas ay wala pang espasyo para sa pahinga. Ngunit sa kabila nito, tila naging daan ng nakasanayang ito upang maikahon ng lipunan ang kanilang mga papel sa loob lamang ng bahay. Ano po ang madalas na ginagawa niya sa isang araw? Madalas kong ginagawa sa bahay ay ang pagluluto at ang pinakamadalas talagang ginagawa ko talaga ay ang maglaba. Hindi na yata ako naalis po sa labahin, lagi na lang ako nagagagawa ko ay maglaba. Marami. Siyempre, nagluluto, tapos lahat ng kailangan kong ingredients, ako nagpe-prepare lahat nun. Lahat ng ginamit ko, ako naglilinis. Tapos pag-uwi ko sa bahay, luto pa rin para naman sa pamilya. Mga naturang bihasa sa pagbabalanse ng kanilang mga gawain. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ang bigat ng pagsubok na kanilang dinadala. Bilang isang nanay kasi, nasa kanya lahat nakaataw yung responsibilidad. Ang pinaka talagang mahirap gawin doon ay yung time management po. Hindi biro ang maging isang nanay, pero patuloy na nagbubulag-bulagan ang ating lipunan. Hindi rin sila pinakinggan ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng napakaraming pagsubok, hindi sila nagpatalo at ngayoy patuloy na bumabangon. Sa pamamagitan ng bukal o bagong ugnayan ng kababaihan para sa lawa, nakahanap sila ng katuwang sa isa't isa. Nagkaroon ng bagong pag-asa at naging mas matatag. Ang trabaho ng mga kababaihan, lalo na ang mga nanay, ay hindi natatapos sa loob ng tahanan. Sa kanilang mga hakbang bilang leader, ina at tagapagtaguyod ng komunidad, sila ang nagsisilbing pundasyon sa pagpapatuloy ng ekonomiya. Ang dokumentaryong ito ay hindi lamang nagpapakilala sa mga kwentong nakakubli sa ilalim ng opisyal na datos ng lakas paggawa sa Pilipinas, kundi isa ring panawagan upang bigyang pansin, pahalagahan at suportahan ang ambag ng mga kababaihan. Panahon na para buwagin ang limitadong pagtingin sa ating mga tungkulin at kakayahan. Tayo'y maging mas inklusibo. Sana'y mabuksan namin ang inyong mga mata sa ganitong uri ng pananamantala at inyong pakinggan ang kanilang tahimik na pakikipaglaban sa buhay. Para sa mga kababaihan, hindi na tahimik ang labang ito.
Sama-sama nating itaguyod ang suporta at pagkilalang nararapat na mata mo. Mga nanay, salamat dahil nagpapatuloy kayo kahit mahirap. Salamat sa walang sawang pag-aalaga. Ngayon, kami naman ang lalaban para sa inyo.